Hello, isang mapagpalang araw at magandang araw sa ating lahat. Ito na naman po tagapaglingkod yung karunungan ng Diyos, Itinit Martial Arts. Ang totoong pangalan po natin ay of course po Richel Arcabungkal, isa pong pangalan ng babae. Pero yan, ang totoo is lalaki po yan. Kaya marami nagtaka kung bakit yan ang pangalan ko. Pero hindi po yan ang topic natin. Ang topic po natin ngayon is patungkol po sa pagdebosyon, uh, round devotion at saka general devotion. So mayroong tatlo po na natin. Yung po sinasabi nating devotion, yun lang pagdidebosyon mo lang kahit anong gamit. Sa round devotion naman, sa lahat ng gamit. At general lang devotion naman, pangkalahatan. Okay, so unahin natin ang devotion. Pero bago po ang lahat ay sana po mahikayat ko kayo na sana ma-like, share, at subscribe niyo po ang video natin para po sa susunod na kabanata. Yan. So ito mga kaibigan, magandang topik ko ito. Ang devotion yan po ay pagdidibuho natin. Yung magdibuho, yun bang panata natin, magdasal tayo tuwing paggising o tuwing pagtulog. Pangalawa naman is depende din kung bawat oras. Kasi may mga antingero, mga kapatid natin, manggagamot na meron talaga silang specific na oras na oras na pagdarasal. Po sa akin po, yung pagdidebosyon ko is pag tuwing paggising at pagtulog lamang po. Yan po ang nakakasanayan ko. Pero minsan, pag nagre-ritual, of course, mas marami pong dasal yon. So wala pong yan po. Kadalasan po sa akin is yung pagpataas pa ng so buong hating araw. So pang bukang liwayway hanggang tanghali, yan po ang specific time ko pag meron tayong ritual na gamit. Yan po mga kaibigan. So yung devotion is yan yung kaugalian natin na pag bibigay natin ng pag-aalaga natin sa isang gamit. Kunyari may bato umo ka o kahit anong meron ka. So yan po ay pagdidebosyon mo. At ngayon naman sa round devotion, at sasabihin ng round devotion, yun po lahat ng gamit ay pag-iisahin mo tulad ganito, pinag-isa mo at ipinagsabay mo sa dasal. Yung iba kasi sabi nila, pwede ba daw, hindi daw pwede ipagsama. Pasensya po kayo, nakadepende po nga yan sa mga ministro. Kasi sa akin, ipinag-isa ko yan lahat. Kaya nga wala tayong bawal. Wala tayong bawal sa sementeryo, wala tayong bawal sa simbahan, wala tayong, bakit kailangan maglagay ng bawal? Dapat dala natin sa katawan natin yan lagi dahil hindi natin alam kung kailan ang oras ng signos, planitas o oras ng kapamakan. Kaya dapat hindi siya mailayo sa ating katawan. Kaya nga, ang exemption lang, kung lagi mong suot ang gamit, hubarin mo lang yan pag ikaw ay makikipagtalik o makipag-romance sa iyong mahal sa buhay. Yun lang ang dapat ingatan. Ngayon, balik tayo dun sa round devotion. So, bakit yun round? So, yun nga, pwede mong ipag-isa lahat mong gamit. Kaya nga, round devotion. So, may mga dasal po na pang round devotion. Hindi ko lang pwede iulat ha. Pasensya po kayo. Basta mayroon pong dasal ganun. So, pwede mong ipag-isa. Pag general devotion naman, iba na din yon. So, ang general devotion is pangkalahatan na lahat. Di ba? Same lang din ng round devotion. Kung tingnan nyo, round devotion, lahat din eh. Pero yung general, yun talaga ang pinakamalakas na. Kasi, ang round devotion is yun pagdidibuho mo lang sa mga gamit. Yung general devotion, pati na po ang langit, hiningi mo. Pati kapangyarihan doon sa taas, hinihingi mo. Para basbasan ang lahat ng gamit. Okay? So, sa devotion, nagdarasal ka, kunyari, meron kang umo. Tawag ng may dasal ka para sa umo, yun ang devotion mo sa umo. Yun po ang devotion na basic. So, lagi kang nagdarasal para sa Kanya. Kahit tumawag ka din sa Ama, pero major mo talaga is dito. Para magkarga sa Kanya, pundo, at saka yung tinatawag ng pagpundo o yung pundo at saka tinatawag bakod. Yan. Yan po ang devotion na normal. Pero yung sinabi round devotion, may umo ka, may 5-in-1 ka, may mutya ka sa libon o may pangil ka sa kidlat at kahit anong mutya meron ka at may medalyon ka, pinag-isa mo at nagdidibuho ka doon. Nagdarasal ka. Ini-invoke mo ang kapangyarihan ng Ama at saka yung mga gamit. Yan sa round devotion na. Pag sabihin na naman natin na general devotion, lahat na po yun. Ano ba yun? Pinag-isa mo lahat, pati po ang mga banal na hindi nakikita, pati po ang nasa langit ay ini-invoke mo, tinatawag mo para
dumaloy sa katawan mo ang kapangyarihan nila at pati din ang kapangyarihan ng mga mutya o mga orasyon na ginawa niyo. So, hindi ko na po ulitin sabihin na. Kaya big shout out na lamang po sa mga kapatid natin. So, ulitin ko ang last ko. Ang devotion, yun po ay meron kang gamit na nagdidebosyon ka sa kanya. Meron ding walang gamit. Bakit po merong walang gamit na nagdebosyon ka? May dasal naman, kahit Bible, dibuho din yan eh. Devotion din yan, ang lagi kang nag-aama namin, lagi kang nag-Ave Maria, kahit wala kang gamit, pwede ka magdebosyon. So kung naman, may devotion ka din sa bato mo, yun din. Pero pag sinabing general devotion, lahat sila pinag-isa mo at nagdidibuho ka sa harap nila. Okay? Sa general devotion lahat na sila. Hinarap mo sila lahat. Tinawag mo ang mga banal. Tinawag mo ang may kapal. Tinawag mo ang mga kapangyarihan na sa paligid upang dumaloy sa katawan mo, pati ang mga mutya pumasok sa katawan mo. Yun, mas matibay. Okay? Hindi ko lang po pwede sabihin dito, hindi ko pwede sampitin dito ang round devotion ko at saka general devotion. Basta po, yun po ang mangyayari, mga kaibigan. So, yun na po siguro naintindihan lang lahat. Yan. So, ito na po ang mga gamit natin. Available, bato umo, 5-in-1, mutya ng tulya. So, yan po mga kaibigan. So, marami nagtatanong patungkol na naman doon na pwede ba magdasal pwede ba magkaroon ng gamit na hindi ka na nagdarasal? So, ulitin ko lang po to. Mayroon na kasi nagtatanong na naman. Yan, big shout out sa nagtanong. Hindi ko lang po sasabihin yung pangalan. So, yun masasabi ko mga kapatid. Ito ay panangga at armas natin. Okay? Example ko Ito'y katulad din ng baril. Diba? Pag may baril tayo, para din tayo may panangga. Bakit? Kasi kung nakikita ng tao may baril ka, sila ay parang magkaroon ng pag-alinlangan sa iyo. Ayaw nilang lumapit sa iyo, ayaw kanilang galawin kasi alam na may baril ka. Pero, example na naman natin dito, kung hindi mo siya dinidibusyonan, may panangga ka lang. O hindi ganun katibay. Tulad din, kung may baril ka, kung walang bala, pat malaman niya ng kaaway mo, madali kang, pwede ka nilang sugurin kasi alam nila wala ka naman palang bala. So katulad lang din ng ating gamit. Kung hindi mo siya dinidibusyonan, makikita yan ng kaaway na mahina ka. Walang puwersa, hindi malakas ang puwersa ng dala mo. Kasi hindi mo dinadasalan. Hindi mo binibigyan ng pinagtuunan ng pansin. Kaya yun, ang natin. So, kailangan mo siyang debosyonan, kargahan para po lumakas, pati ikaw ay lumakas din. Okay? Wala silang ibang ginagawa, is nakabase lang sila sa pag-aalaga mo. Okay? Ang dami kasi natin mga kapatid, ang sad reality naman, dahil ba may batuo mo agad, gusto din subukan na agad. Di ba? Hindi ka pa nga nakapag-debosyon, isipin mo na agad na ito'y tutulong agad sa'yo. Hindi, kailangan mo pa din siya paamuhin. Kahit pasabihin ko na rinitwalan ko na yan na tutulong sa'yo, rinitwalan ko yan o binasbasan ko yan para magbantay sa'yo, pero wala ka din karapatan na pasunurin siya agad sa lahat ng gusto mo kahit na hindi na ito tama. Okay? So kahit pa na binasbasan yan para sa'yo, kailangan mo siyang alagaan. Kailangan mo siyang debosyonan para mas umamo sa'yo. So sa akin is, ang ritual ko para pakisamahan ka at para bantayan ka. So ang mangyayari nun, andyan lang siya. Sit-in bank. Wala lang, hindi siya umiimik. Pero pag sa oras ng pangangailangan, magtaka ka na lang. At alam ko din yan kasi kung nasa critical na panahon ka o nasa critical na lugar ka, kunyari may mga pangyayaring naganap na hindi maganda sa inyong lugar, mismo po ang espiritu nyo ay pupunta dito sa akin, tatawag sa akin. At malalaman ko kung sino yan agad. Marami pong patutuyan si Jerez Pangilinan. Inisip lang niya ako may problema siya, taka siya, chat din ako.
chat agad ako. Sabi ko, kumusta ka dyan? Anong problema? Ganun yan. Kasi naririnig ko ang hinaing ng mga espiritu ninyo. Sa lahat po na tumangkilik ng gamit, ha? Kaya nga gusto ko ng loyalty. Kasi malalaman natin at madali nating depensahan ang ating kapanalig o kapanata kung sila talaga ay may loyalty sa atin. Kasi yung espiritu ninyo mismo o espiritu nila mismo ay kusang pupunta dito at tumatawag sa pangalan ko. At alam ko na ayan kung sino ang nangangailangan ng tulong. Ganun po mga kaibigan. So big shout out din, mayroong nagsabi sa akin bakit hindi daw ako magpabaril. Ayan, napakasarap po na tanong. Bakit daw hindi ako nagpabaril para masubukan ko talaga na gaano katibay ang mga gamit dito. Alalahanin natin, may salita ang Panginoon, huwag ninyong subukan ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tama. Kaya kung napapansin nyo, hindi po ako masyadong naggagamit ng blade para ipapakita sa inyo. Isang beses lang nung ako'y nahamon, pero pinagalitan ako ng banal nun, bakit ko ginawa yon? Kasi bawal naman talaga saktan natin ating sarili. Nalala nyo ba yan? Kahit sa Biblia, lagi yan sinasabi. Huwag niyong hamunin at subukin ang kapangyarihan ng Diyos. Yung sabihin mo magpabaril ka, pinagkalulo mo ang sarili mo. Pero hindi naman natin meron talaga mga kapatid natin nagpapabaril, lalo na sa grupong Harimbakal at saka Agila. Pero sa atin is yan po ay hindi dapat yan po ay dinidiscipline natin, hindi masyadong ipapakita sa karamihan. So dapat kasi yun nga napansin nyo sa akin, hindi po ako yung taong pag nanggagamot ay nagla-live video agad o nagbibideo ng mga may pasyente. Kaya sabihin ko siya, manggagamot ako dito, almost 3 years na po, pero hindi ko po kailanman isinama sa vlog ko ang panggagamot ko. Yan kasi inaalagaan ko po ang karapatang pantao o ang privacy ng isang tao, ng pasyente natin. Okay? Yan. So, mga nagsabi yan, pag sabihin mo na magpabaril ka, bakit hindi ka magpabaril para malaman natin kung gaano katotoo? Wala akong panahon sa inyo. Ha? Ganito lang po masasabi ko. Nakadepende yan sa pananalig ng tao. So, kung kayo ay mahilig lang mangutya, hanggang dyan lang kayo. Wala kayong magagawa, wala din ako magagawa sa inyo. Kasi hindi ako isinugo, hindi din ako naglingkod sa mga taong tinatawag nating hunghang. Ano ba yung hunghang? Gustong sila lang yung nasusunod. Gustong sila lang ang may alam. Gustong sila lahat ang tama. Ako, kahit pa sabihin nyo, marami nang tumatawag sa akin na master, naghahanap pa rin ako ng karunungan, naghahanap pa rin ako ng dunong, naghahanap pa rin ako ng kaalaman sa amang may kapal. Kasi hindi ko kailanman kinalimutan na ako ay isang tao lamang at hiram lamang anong meron ako. Kaya wala akong karapatan na ipagmalaki o pagsigawan na ako'y may kapangyarihan, na ako'y hindi natatablan, ganun. Wala. Kasi sa akin, subok ko na magagamit ko dahil sa mga pagsubok ko sa buhay. Yun bang panahon mismo ang nag-utos na mangyari sa buhay ko yun. At sa awa naman ng Panginoon, hanggang ngayon kompleto pa naman po ako at walang galos. Yun po masasabi kong pagsubok ko sa aking mga gamit. Okay? Panahon mismo. Yun nga, kung gusto mo talagang masubukan, antayin mo na may ang panahon mismo ang susubok sa iyo. Tingnan ko lang kung makakayanan mo. Pero kung ikaw ay manalig at palakasin mo yung diwa, isuko mo sarili mo sa amang may kapal, 100% po magiging tested ka. Yan. Okay? So nagtanong, hindi po kailangan magpabaril. Pero meron po akong mga kasamahan na mga sundalo na binigyan ko ng gamit na naputukan na ng landmine, binato na ng granada. Yan si RJ Arevalo, kahit i-PM nyo yan, binato sila ng granada ng kaaway. Sa awa ng Panginoon, hindi siya nagalusan. Yan. So maraming subok na, pero sa utos ng panahon yun, panunubok ng makakaliwang likha. Hindi yung tayo ang susubok sa kanila. Okay? Hanggang sa muli, mapagpalang araw sa ating lahat. Yan, tatapusin na naman natin ating vlog sa pamamagitan ng dasal. Amang makapangyarihan, Diyos, sa lahat ng mga Diyos, Panginoon na lahat ng Panginoon, Amang Yahweh, kami po lugod na papasalamat sa inyo
dahil binigyan niyo po ng lunas at liwanag ng aming mga puso't isipan. Naway ibahagi niyo sa amin ang walang hanggang buhay na pinangako mo sa amin. Maraming salamat po dahil sa likod po ng mga pagsubok na aming dinaranas ay hindi ka po tumalikod sa amin at bagkus kami po ay nakapag-survive at kami po ay hanggang sa ngayon ay nakatindig pa rin sa panunubok ng mga makasasamang likha. Maraming salamat po nawa po ibahagi niyo po sa amin ang inyong pagkamakapangyarihan. Pagpalain nawa ang lahat ng mga nananalig at sumuko sa amang may kapal. Aleluya, aleluya, aleluya. Hanggang sumuli mga kaibigan.